Network Entertainment. Hello na, welcome na naman sa isang episode ng HKM, ang paboritong podcast ng tito mong bakla. Okay, bago tayo mag-start sa letters, ito yung ating recurring segment na weirdly enough hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin, yung nakaka-inerts. Nakaka-inerts, okay. Ay, sorry. Ikaw nang gumawa. Puta, may ginagawa ko. Nakaka-inerts! Thank you. Alam mo, hindi ko gets, guys, yung mga cemetery. Kasi whatever happened to like just ilibing mo na lang yung pamilya mo sa likod ng bakuran nyo? Di ba? Hindi ko gets na. Di ba? Bibili ka pa ng coffin. Alam mo kung magkano yung coffin na decente? 100K. 100K, men. Ano nangyari? Like, i-bury mo lang sa bakuran, hanap pa lang 2 stick. Gawin mong cross. Di ba dati ginagawa nila yun? Like parang may marker na may nakalibing dito. 2 bato. Tapos patong-patong na siya. Dude, ang weird eh. Isipin mo pupunta kang traffic. Tangina, bibisit tayo natin si mama at papa. Tangina, dadaan ka pang EDSA para lang makapunta sa Eternal Gardens. Whatever happened to, ilibing mo na lang sa likod. Totoong pangalan ng cemetery. Oh, Eternal Gardens. yun lang, man. Like, pag ako namatay ako, dude, tapon nyo lang ako sa kalsada. Patay na ako eh. Alam mo yan, kung may manggagahasa man sa akin doon, at least may napatuwa ako, pare. May napasaya ako kahit papano. Patay na ako eh. Mararamdaman ko. Siguro may nasa heaven ako. Creating na ako. Tangina, ginagahasa yung katawan ko. Damn. What the fuck? Yun na ba yun? Yeah, yun na yan yung nakaka-inert segment. Nakaka-inerts. I don't get cemeteries. Nakaka-inerts ang cemetery. Oo. Teka, dadaan ako sa bibig. Okay. Nag-eclipse. Sinabi ko na nga eh. Parang di nyo ako hinihitan eh. Sinabi ko na parang di nyo ako hinihitan. The total red oliero of the heart. Isa nyo. Okay, our first letter. Ang title nito, Beauty and Obese. Okay, a while ago, tinanong ko yung girlfriend ko na i-rate yung appearance ko out of curiosity lang. Sinabi niya 6 out of 10 daw ako at normal lang ang itsura ko. Hey, it's called settling down, not reaching for the stars. Sabi niya, itsura ko. At first, hindi ko naman siya masyadong pinansin kasi alam kong subjective ang attraction at iba-iba ang standards ng bawat tao. Inisip ko na rin nung kung kasama niya ako, ibig sabihin, attracted naman siya sa akin. Pero nung kwento ko ito sa isa kong kaibigan, sinabi niya na medyo harsh daw para sabihin sa sariling partner. Ayon sa kanya, kung mahal mo ang isang tao, hindi raw normal na binigyan mo siya ng 6 out of 10. At karamihan ng tao ay masasaktan kapag ganun ang narinig mula sa partner nila. Simula noon, napaisip na ako kung masyado ko bang binaliwala yung sinabi niya noon o nag-overthink lang ako ngayon. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, King Freak, maapektuhan ka ba nito? Normal lang ba na maging ganun ka ka-honest sa pag-rate ng partner mo? O ini-expect mo bang mas mataas ang tingin niya sa'yo kaysa sa average na tao? Nako, Mr. Beauty and Obese. Grabe, ang hirap. Kasi importante din yung attraction eh. Like sinasabi nila na, okay, hindi importante ang looks, pero nakakatulong siya. Diba? Anong mas gusto mo? Baril na mukhang pahit na baril o baril na putang ina ang ganda? Pero parehas lang pumapatay yun ha. Pero siyempre, mas pipiliin mo yung magandang baril. Diba? Diba? Ano sa sinabi mo? Hindi! Hindi importante yung looks. Ano mas maganda? Yung baril na maganda tingnan at baril na hindi maganda tingnan. Pero parehas lang. Doon nakakapatay. Oh, di ba? Ang ganda? Oh, sweet saying, sir. Pero ito hindi naman lahat sa looks eh. Binigyan ka naman ng 6 out of 10. Gaya na sabi ko kanina, nag-settle down siya. Hindi siya, alam mo yan. Kung ikaw nga, sige nga, feeling ko is it a guy thing or a girl thing? Kung sinabi mo sa girlfriend mo, babe, alam mo 6 out of 10 ka lang, pero sa itsura lang naman eh. Hindi naman yung buong, alam mo yan, di ka ba naglalaro ng RPG, Bobo? Baka mababa lang yung defense stat mo, pero mataas yung attack, mataas yung agi,
Tas yun, baka mataas din yung luck mo. Hirap sa'yo, putang ina. Masyado kang nagpa-apekto ka agad. Akala ko ba mahal mo? Di ba dapat maging honest ka sa partner mo? Maliban lang sa cheating. Kasi alam mo, pwede naman na, alam mo yan, Makati lang eh. Alam mo yan. Talaga mo ng funny voice. Pero ito hindi importante ang looks. Pero, feeling ko nagjo-joke lang naman tong bebot mo, men. Feeling ko nung sinabi mo niya 6 out of 10, baka gumanon naman siya. Ikaw naman si Mr. Okay naman si South of 10 ng passing. Oo nga, passing naman. Dude, ako hindi ko sinasabing pangit ako. Pero di din ako gwapo. So ano ako? Tanga. Or, Ignore nyo lang yung background. Oo. Basta, hindi importante ang looks. Pag nasa sitwasyon kita, magiging thankful ako na may girlfriend ako. Ikaw kasi, Kinaslide na lang. kinaslay. Ikaw nga, swerte ka pa may girlfriend ka Ako, wala. Oo nga. Ang ina. Mas mataas ang tingin nyo kaysa sa... Hindi. Pero sa looks naman, hindi dapat sa personality. Di ba? Kaya nga may mga matatabang naka-shorts Di ba? Parang ang confident nito. Taba-taba mo, naka-shorts. Okay, yung mga matatabang may girlfriend. Matatabang may girlfriend. Di ba? Malamang hindi yan sa looks. Malamang hindi rin yan sa tite. Kasi dude, as a fat man myself, yung pubis mo, dude, lumilit Tagal na letang na to Tungkol na sa ito Oo. Basta lumilit yung edits mo. So ito He worked. he shouldn't, attraction, dapat honest siya, pero it's not everything. Kaya mo siya nakuha Pakita mo nga picture mo, i-rate ka namin. Di ba? Ayaw mo din. Kasi duwag ka. Si Dog K. Oo. Next letter. Okay. 8 months na kaming anong title nitong letter na to? Kath. Nakikinig siya Alam mo yung Kath? Kath, she stands with a well-intentioned man, but she can't relax. Basahin mo na lang. Sige. 8 months na kaming kasal at halos 3 taon kaming nag-date bago yon. 3 years, not bad. Gusto niya maghintay hanggang sa kasal bago kami mag-sex. Tangina. At nirespeto ko naman ang desisyon niya. Pero ngayong kasal na kami, ilang beses pa lang namin itong nagawa. Okay na, at least nagawa niya na. At hindi rin naging maganda ang experience. Been there, brother. Been there. Sa unang 3 o 4 na buwan, ako pa nga ang madalas na mag-initiate, pero kalaunan, tumigil na rin ako. Kalaunan, I don't know what that is. Halos 4 na buwan na kaming walang intimacy. Affectionate pa rin naman siya. Lagi niya akong hinahalikan at niyayakap. Pero gusto ko ng sex, bro. Palagi niyang... Sabi niya, bro? Oo. Palagi siyang may dahilan para umiwas. Bakit siya nagsabi ng kalaunan and bro? In the same paragraph. Tulad ng hindi raw siya... Okay. Ang palusot niya is, parati siyang may dahilan para umiwas. Tulad ng hindi raw siya maganda, o ang pakiramdam niya may iba siya... Pakiramdam o may ibang... sorry. Ulitin ko. Papasa ka na lang Oo nga Okay. Palagi niyang may dahilan para umiwas. Tulad ng hindi raw maganda pakiramdam niya o may iba pang problema. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin dahil pakiramdam ko ay hindi ko gusto at hindi rin ako fulfilled sexually. Lalo na't kasal na kami. Woo! Fuck. Divorce mo na to, man. Dude, ilang beses lang kayo nag-sex? 4 tas hindi pa maganda? That's why you need to get a freak in the bed, pare. Kaya dapat may premarital sex. Oo. Oo nga, tas yung saving myself for marriage. Dude, sobrang logjo na siya ngayon no? Kung hindi ka nag-premarital sex, parang virgin ka hanggang kasal ka. Bruh, taasan mo naman yung body count mo, pare. Fucking nerd. Pero nakaka-insecure din kasi I think ito yung dahilan. Kasi you're saving yourself up for marriage, yung sex. Ngayon, awkward na makapag-sex kasi parang first time nyo. Kaya dapat I support prostitution in a way Pero, kasi it lets you get it out of the way na, yung virginity mo. It's a big thing kasi yung virginity, how you lose it. Tunay na lalaki ka na pag hindi ka na virgin. Pero ang point ko is,
it gets, ang weird kasi na kung makikipag-sex ka na, tas matanda ka na, alam mo yan, hindi ka na bata. Dude, kahit si Michael Jordan, nag-retire siya sa basketball eh. Di ba? Ang galing na nun, mag-basketball. Di ba? Saan mapunta to? Hindi, ang point ko is, ang awkward kasi, na you're saving yourself up for marriage kasi never kayong nakipaglandian. Like, you need to have sex. Alam mo yan, para di ka makabuntis. Yung, anong tawag doon? Sex education. Sex education kailangan natin dito sa Philippines. Kasi dude, may narinig akong fun fact na mas overpopulated tayo sa China. Oo, per square meter. Like, di ba mas maraming tao sa China? Pero technically, mas overpopulated pa rin tayo sa China sa landmass. Narinig ko lang to kanina. Pero kaya nga importante talaga ang sex education. Ikaw, affection, ayaw niya makipag-sex sa'yo. Malamang kasi hindi kayo naglandian eh. Puro lang kayo halik sa cheeks, holding hands. Ano kayo, mga bata? Ilang taong ka na ba? Tangina, sobrang bata pala nila eh. Hindi ka na-fulfill. I think, kailangan mong, gawin mo to para sa asawa mo. Kailangan mong makipag-sex sa ibang tao. Oo, hindi. Itago mo sa kanya. Kasi pag nakipag-sex ka sa ibang tao, alam mo kung ano na yung gagawin mo next time. Kasi, di ba? Pagka-sex mo sa kanya, paano mo nalaman itong ipinagbabawal na technique, di ba? Yan na yung word for the day. Ipinagbabawal na technique. I think, seryoso ako dito. Baka mag-engage kayo with sex toys. Kasi yung sex toys, parang yung mga machines, they don't have human errors eh. So magdala ka ng vibrator. Baka maliit lang kasi titi mo eh. Yun, finally, dami ko pang pasikot-sikot. Baka maliit edits mo, kaya bumili ka ng vibrator. Galing. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Next letter? It just sort of ends. Oh, just ends eh. Okay. Ito, ang title ng letter na to, Same-Ex Marriage. Alam kong hindi ko naman kailangan sabihin sa mama ko. Ganda na start. Alam ko naman hindi kailangan sabihin sa mama ko. Pero pakiramdam ko sobrang bigat na tinatago ko na may girlfriend ako. Babae kaming dalawa ha. Parang hindi ko na kayang mabuhay na alam kong baka tahimik niyang kinokontra ang kaligayahan ko. Mabait at mapagmahal siyang tao pero sobrang conservative hardcore Christian niya. Kahit dati naman siyang nakipagrelasyon sa isang babae. Ilang beses ko na itong sinabi sa kanya pero tuwing nalalaman niya, nagagalit siya. Tapos kalaunan ay parang nakalimutan niya at bumalik sa pagtrato sa akin na para bang straight ako. Alam kong kapag sinabi ko sa kanya na may girlfriend ako ngayon, malamang mauwi lang ito sa pagtatalo at wala namang magandang maidudulot. Aminado akong hindi ito ang pinakamagandang desisyon, pero desidido na talaga akong sabihin sa kanya, okay. Hindi ako naghahanap ng payo kung dapat ko ba itong gawin o hindi. Ang gusto ko lang malaman ay, paano ko ba ito maibabanggit sa kanya sa paraan na pinakamaliit ang posibilidad na lumala ang sitwasyon. Kago ang hot nito. May hardcore Christian yung nanay mo. Tapos may dati siyang relationship sa isang babae. Tapos kung binibring up mo, ayaw niyang pag-usapan. Dude, she's strapping. Dude, ganun ka wild eh. Ayaw niyang aminin sa anak niya.
na nagka-lesbian relationship siya. Puta. Kaya siguro siya naging Christian. Alam mo yan, to pray the gay away. Ay, wala namang masama itong nanay mo. Freaky siya nung college, tapos ikaw ipagkakait niya sa'yo. Unang-una sa lahat, walang masama sa same-sex marriage. Okay? Yung nanay at tatay ko, dati same-sex marriage sila, oh. Kasi every night, same-sex lang ginagawa. Puro missionary. Ay, naku. Ha? It's a joke, Red. Same-sex. Okay. Ang weird eh. Like, ipinagkakait niya yun. Eh, ikaw nag-expect. Dude, nagkaroon ako ng gay things din nung college. Pero, it doesn't make me who I'm not gay eh. That's why I knew eh. Kasi hinalakan ako ng dude. Twice. So, alam mo, it's nothing. Pero ito, lesbian yung, dapat tanggapin ka na niya. Tapos gagawin niya, ang way na pwede kong sabihin na, how are you gonna say this na hindi magsha-shock yung nanay mo? Dude, magsha-shock pa rin nanay mo. Kahit na ano man sabihin mo. I think yung tanong niya is, yung hindi lalaki. Hindi siya magiging big thing. Magiging big thing pa rin siya. I feel. Ako rin eh. Lumalaki na rin yung sa kakabasa ng letter. Hindi. Yung tipong nasa restaurant kayo, by the way, Oh, lovely dinner, nagbayad na. nagbayad ka na ng bill. Oh, sige ma. Dessert, some news. Hindi, sasabihin ko kung pasakay na sa taxi si mama mo. Alam mo yan? Kung pasakay na sa taxi yung mama mo, alam mo yan? By the way, kumakain ako kepes. Yun. Yun yung best way. Like, hintayin mo siya. Like, may ginagawa siya. Kailangan niya nagbamadali na siya umalis. Kuwari nandun na yung grab, tapos umuulan. Dali mo yung payong. Sige ma, ingat po sa biyahe. By the way, kumakain lang akong kepes. Yan yung best way. Gago, ang nakakatulong talaga tong show na to, no? Ano? HKM, pare. Last letter. Okay. Medyo, dapat, sige, gawin pa rin natin. Tingnan natin kung kaya ko itong gawin nakakatawa. Halos 2 taon na kaming magkasama sa trabaho ng isang lalaki. Nung una, hindi ko siya gaanong napapansin dahil may relationship pa ako noon. Simula nung maging single ako, nung bandang Oktubre. What is with these letters, pare? Mas napapansin ko na siya. Bandang Oktubre? Oh. Bandang Oktubre. Anong bandang Oktubre? Oh. Bandang Shirley. Kala ko ganun eh. Oh. Bandang Shirley. Bandang Oktubre. Gagong gandang name ng band yun. Mas napapansin ko na siya. Madalas kaming magbiroan at minsan parang naglalambingan o nagpa-flirt kami sa isa't isa. Ilang buwan na ang nakalipas, tinanong ko siya kung may asawa ba siya. Let me guess. Dahil napansin kong minsan may suot siyang singsing at minsan naman wala. Ang sagot niya ay not right now. At sabi rin niyang komplikado ang sitwasyon ng kasal niya. Ooh. Pero nitong mga nakaraang linggo, napapansin kong araw-araw ulit siyang nagsusuot ng singsing. Ganon pa man, parang hindi pa rin nagbago ang pakikitungo namin sa isa't isa at tuloy pa rin ang mga biroan at pagpa-flirt. Aminado ko akong cute siya at mukhang nagkakaroon na ako ng crush sa kanya. Kung hindi pa man iyon ang nararamdaman ko ngayon, hindi ko naman balak gumawa ng anumang hakbang. Pero hindi ko talaga siya maalis sa isip ko. Habang nasa trabaho, pag-uwi at halos buong araw, hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Paano ba maka-move on, Sir King Freak? Sir na nga, king pa. Sir na nga, king na, may freak pa. Sama mo na yung Marines. Another cheating story, ha? At least, dinulo ko na. Paano ka ba magka-move on sa crush? Well, let me tell you something. Let me tell you something, Ernie. You know, when you're with a man who has a girl, Tama na. Alam mo, men, baka naman magkaibigan lang kayo. Feeling ko nagsisinungaling ka sa letter na to. Kasi yun eh. Kung in love ka, blah, 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 you put her on this pedestal, now you can't reach her anymore, blah, blah, blah. Tas may asawa pa siya. Ready ka ba? Kasi on a smaller sense, nagawa ko na to eh.
Ang masasabi ko lang, handa ka na ba? Malay mo may opportunity. Ito yung opportunity na bigyan. at malay mo rin, hindi. Malay mo. Either, ito, may two forks in the road lang yan eh. Parang, okay, iwanan niya asawa niya to be with you, happy ending. Or yung other way is, gago magiging awkward yung office. Like yung tipong di kayo magpapansinan kahit magkatabi kayo. Yung tipong paabot nga nung tinidor, tas kakausapin pa niya yung isang workmate mo na iabot yung tinidor sa'yo. Woo! Woo! I'll be like Ric Flair, dude. Woo! Kaya nga, tas workmates pa kayo. Okay lang sana kung hindi kayo workmates, kailangan mo siyang makita araw-araw. Dude, wag na. Look into my eyes. Wag na. Wag ka nang umamin. I-finger mo na lang yan kasi babae siya eh. Sasabihin ko naman, i-jackal mo eh kung lalaki. Pwede naman jackal na finger. Pwede ba yung jackal na finger? It's how they masturbate. It's like a tickle. Tikol. Kasi jackal, root word niya ejaculate. Oo. So, I will just say, wag na. Kasi, sobrang awkward. Ako nga, na-awkward ako dun sa ginawa ko, tangina. On a smaller scale pa yun, ha? Minsan, pagpasok ko, oh my God, dude. Woo! Yes, ang short example ko, wag na please. Just dropping some lore. May nagsabi kasi na sa akin na, pag ginawa mo yun, parang maawa ka naman sa sarili mo. Alam mo naman yung mangyayari eh. Ikaw, girl, maawa ka sa sarili mo, tapos i-message mo na lang ako sa comedymoron@gmail.com. Hala. Thank you guys so much for another episode of HKM. Sobrang senong tong episode to. Keep sending letters, by the way, kasi if you die, this show dies with it. At mapipilitan na lang ako kumuha ng letters online at translate. Ako. Sige guys, isend nyo lang dito sa hindi kita matutulungan 6@gmail.com. Hindi kita matutulungan 6@gmail.com. Thank you so much, guys. Babushkis. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.